God is good. All the time. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay matalas. Anong verse yung aking binasa na yung kanina? Hebrew 4:12. Yan, pakibasa kayo sa akin. Ang salita ng Diyos, ito'y matalas. Ano, Nanay Pache? Sino sa inyo may dalang balisong? Matalas yan, dahil double balisong. Pero sabi sa salita ng Diyos, sabi dito sa ating binasa sa Hebreo 4:12, Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak na magkabilay may talim. ang salita ng Diyos ay buhay. Yeah. Sabihin ng buhay, Nanay Pache, gumagalaw, ano, gumagana. Yeah. Kumbaga sa ilaw, pagpatay walang liwanag. Yeah. Yeah. Gumagalaw sa hayop, sa ano naman, sa may buhay. Gumagalaw, buhay. Pagkabangkay na yan, malamig na yan, tigas na yung paa, Nanay Pache, no? Ang salita ng Diyos Ay buhay. ay buhay at napakatalas. Yes. Ito'y Yeah. ano sabi kayo sa sayo? Ito'y tumatagos maging sa kaibaturan ng kaluluwa at espiritu. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan. Kaibuturan, kaloob-looban. Yeah. Pinakasulok para Pinakasulok, pinakaloob Yeah. ng espiritu at kaluluwa at kaluluwa ng mga ng mga kasukasuhan at mga buto. Yan, at nakakaalam ng mga iniisip Nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. at binabalak ng tao. Mm. Tingnan nyo, ano? Meron palang nakakaalam ng mga hidden motive. No? Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng binasa ni Kuya Soseng sa Bible, ang salita ng Diyos, napakatalas. Yeah. Ito'y nakakapasok sa kaloob-looban, nakakaalam ng mga iniisip at Yeah. Binabalak. mga binabalak. Wala tayong may tatago. Yes. No? Kaya niyang pasukin maging ang iyong mga itinatagong mga motibo sa puso. Yes. Alright, sige, balik tayo doon sa ating verse. Puntasyon muna ulit tayo. Babalik natin yung ating pinag-usapan ng nakarang linggo kasi yun yung tagtumbukin ng ating Bible study ngayon. Ang salita ng Diyos, yan ang ating pinakamataas supreme authority sa ating gawain na ito, salita ng Diyos. No, hindi ako ang authority, hindi rin si Kuya Sosen ang authority. Although sa ibang mga religion, ang authority yung kanilang pinaka-leader. Pag yun ay nagsalita na kahit anong sabihin o kahit anong interpretasyon nun sa Bible o kahit na anong kanyang gustong gawin, siya ang authority. Pero dito sa ating ginagawa, ang otoridad na pinakamataas natin, supreme, ay salita ng Diyos. Yes. Okay, ano sabi doon sa salita ng Diyos? Tayo'y mayroong mga, nagsabi dito sa unang Thessalonica 5:23, nawa ay lubos kayong gawing mabuti ng Diyos. Ano sabi doon? Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos Lubusan kayong gawing banal na siyang nagbibigay ng na siyang kapayapaan. nagbibigay ng kapayapaan. Yeah, at naway At panatilihin niya naway panatilihin niya walang walang kapintasan ang inyong buong pagkatao. Amen. Ang espiritu, Kaluluwa. kaluluwa, at Katawa. katawang laman. Okay, kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman meron tayong kaluluwa at saka espiritu. Yeah. Kaya ang salita ng Diyos, yan ay mas matalas, nakakapaghiwalay pa yan ng espiritu at kaluluwa. Okay, yan. Ilagay natin uli yung ating pangalan mo. Richard, si Richard. Ayan. Sabi ng salita ng Diyos, nawa Richard. Kita nyo, pag may ginagawa tayo, lahat ng ginagawa natin, merong salita ng Diyos tayong binabasa. Sapagkat yun ang supreme authority ng ating buhay. Yeah. Nawa Richard, sabi nung pinasa natin kanina, sabi ni Jesus, nawa ay lubos kang gawing banal ng Diyos. Yeah. Ang iyong kaluluwa, Yeah. ang iyong espiritu at kaluluwa. Ayan, lagay ko lang uli muna. Yan yung puntasyon natin eh. Si Richard, katawang laman. Doon dalawa, hindi natin nakikita ha. Sabi ng salita ng Diyos, ito'y napakatalas, ito'y nakakapaghiwalay ng espiritu at kaluluwa.
kung wala yung salita ng Diyos, kung wala yung Bible, no way na malaman ng kahit sino na siya mayroong espiritu at kaluluwa. No way, wala tayong pamamaraan, wala tayong sino mang taong matalino. Kahit si Nanay Pachi na nag-aral sa Harvard University, no way na ang isang tao ay malaman na mayroon siyang espiritu at kaluluwa. At hindi lamang malalaman na may espiritu at kaluluwa, kaya niyang paghiwalayin ng salita ng Diyos ang espiritu at kaluluwa. Okay, yun ang una nating verse. No? Ilalagay ko lang ulit pundasyon bago tayo tumakbo ulit. Espiritu, kaluluwa. Halika uli, Joby. Ano? Pangalan mo? Dali mo yung sila mo, dali. Dalawang uri ng tao, may espiritu, kaluluwa. Dito ka naman. Yan. O yung espiritu ulit, kaluluwa ni Joby. Kayong dalawa. Ilalagay ko lang ulit pundasyon dito. Pantay kayo. Yan. Sabi ng salita ng Diyos, may kaluluwa tao, merong espiritu, dito ka. Yan. Dalawang tao ha. Itong tao na to, sa pagpalagay natin, lahat tayo nandyan. Pareho-pareho yung hindi mananampalataya, may espiritu, may kaluluwa. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ito ulit si Pastor Emer, Jason. Si Pastor, nangaral na naman si Pastor Jason. Pastor EJ, sorry. Pagsisiyan ninyo, talikuran na inyong mga kasalanan. Yun ang lagi yun na. Ang Panginoon, parang very simple mangaral ng Panginoon si John the Baptist. Maging ang lahat ng nangangaral sa mga panahon ito, yan ang malimit nakakalimutan ng maraming tao ay yung pagsisisi. Ang sabihin lang ng malimit ng mga mangangaral, sinong gustong tumanggap ng buhay na walang hanggan, ng buhay na masarap, masagana, masaya, walang tatanggi, lahat na tataas ang kamay na. May nakita ka na, Rod? Pag sinabi mo, gusto mo ng buhay na walang hanggan, ayoko na. Buhay na masagana, ayoko rin yan. Walang tatanggi. Pero pag ipinangaral yung pagsisisi, ibig sabihin ng pagsisisi, kung meron kang 2 chicks, meron kang flood control na ninanakaw, sasagasaan natin muna konti yung issue ngayong araw na ito. Kung narito si congressman to, mayaman. Itong isa, ay andyan tayo lahat, nilagay ko lang, andyan, 2 lang muna. Nangaral, pagsisiyan, talikuran ng mga kasalanan. Ay itong isa, nakarinig ng mga ngaral, tumanggap kay Kristo. Okay, yan natin si Kristo. Ikaw ang Panginoon ha. Itong isa, tinanggap si Kristo, ayun, nakipag-isa siya kay Kristo, ayan ha. Ayan, dyan. Ayan, si Kristo. Si Nanay Pachi, ang Diyos, ayan. Example mo lagi si Nanay Pachi, ang Diyos kahit saan naroon. Ayan. Ever present ang Diyos kahit saan naroon. Pero Nanay Pachi, doon ka muna sa langit. Ayan, sa langit ka. Ayan. Ilan ba yung langit na alam natin? 11 heaven, 20, lahat na nakalangit, andoon na, si Nanay Pachi gumawa ng langit eh. Pero paano ginawa ni Nanay Pachi ang langit? Sa Genesis, sa pamamagitan ni Kristo. Okay, pagpalagay natin si Jesus, yung katawan ni Jesus, na namatay muling nabuhay, umakyat na sa langit, nasa kanan na yung Diyos. Okay, nasa kanan ka na ni Nanay Pachi, kanan ng Diyos. Si Nanay Pachi walang katawan ha, nilalagay ko lang yan ang pundasyon natin kasi mas madaling intindihin. Pag yan ay nilagay natin. Okay, nangaral si Pastor EJ. Kita niya yung isa tumanggap kay Kristo, ang tinanggap niya Espiritu ni Kristo, itong isa hindi. Pero parang tumakas ang kamay niya. Nang nangangaral si Pastor EJ, buhay na walang hanggan, buhay na masagana, buhay na masaya. Pare-pareho tumakas ang kamay. Pero ang tunay na nagsisi, nakarinig ni Pastor EJ, pagsisihan ninyo, tigilan ninyo yung ginagawa ninyong kasamaan. Ang tunay na nagpasya na magsisi, talikuran, tigilan ng kasamaan, ang pagnanakaw, ang pambababae, ang pag-totong age, ang sugal sa cellphone. Ang tawag daw kaya Edwin? Tinigil. Ayaw na niya na isabong kasi naubos ang pera eh. Hindi makabili ng gamot ng mga anak. May mayroong pambabae sa cellphone niya, kinakalantari ng ganyan. Sabi niya, Panginoon, pasingot-singot pa yan, turo-tulo pa laway, umiyak. Ito, tinanggap si Kristo, naintindihan.
Sabi niya mula ngayon, Lord, tulungan mo ko, ayaw ko na ng kasamaan. Tinanggap si Kristo. Itong isa, takataas din ang kamay, buhay na walang hanggan, gusto niya eh. Buhay na masagana, buhay na masaya. Sabi nga, gusto ko yan. Pero sabi ni Pastor EJ, sabi ng Espiritu, sabihin mo, pagsisihan, tigilan ng blood control, yung babae niya, tigilan, yung sugal. Doon sa kanyang kaloob-looban, sabi niya, ayaw niya. Yan yung sinasabi natin kanina, yung salita ng Diyos, yan ay nakakapasok, nakakaalam ng mga iniisip at mga nasa ng puso. Ang Diyos, alam niya. Diyos lang nakakaalam. Yung Espiritu lamang ng Diyos ang nakakaalam. Okay. Tinanggap si Kristo, nandiyan tayo lahat ha. Tayo lahat nandyan. Okay. Papasok na tayo ngayon dito sa Bible ulit. Pasatahan natin muna ulit, Kuya Soseng, ang Epeso 2. Daan-daan lang, Kuya Soseng. Hanggang hanggang 22. Okay? Nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway Oo, at mga oo. kasalanan. Hoy, Kuya Soseng, wala ka muna. Ayan, nangaral muna. Nung una, ay mga patay tayo dahil Sa ating mga sa ating mga kasalanan. Okay? Ang sinasabing patay, yung espiritu niya, meron siyang espiritu pero hindi siya gumagana. yes. Dahil makasalanan. Okay, hindi pa nangangaral si Pastor EJ. Sabi doon sa binabasa natin, nung una, tayong lahat, kasama na ako, kasama na rin si Pastor EJ, ay patay dahil sa ating mga pagsuway at kasalanan. Ang sinusunod natin noon ay ang masamang takbo ng mundo masamang takbo ng mundong ito. Yeah. Kaya tuloy pa kayo At napailalim kayo sa At prinsipe napailalim tayong lahat sa prinsipe ng kasamaan. ng kasamaan. Kaya ito halika, ikaw muna ang gagawin kong prinsipe ng kasamaan. Okay? Sabi dito sa binasa natin, sabi ng salita ng Diyos, nung una, sample lang ito, Kuya Edwin, lahat tayo, okay, wala pa ang Panginoon hindi pa bago mangaral si Jesus, lahat tayo ay napasa ilalim sa prinsipe Ng ng kasamaan. Ang Diyos ng mundong ito na siyang dumadaya sa isip ng mga tao. Yes. Ito mo pa kaya sa Ang espiritong naghahari sa mga tao. ang Espiritu naghahari sa mga taong sa ayaw mga pasakop sa taong Diyos. ayaw magpasakop sa Diyos. Okay, dati tayong lahat nandyan. Pati si Pastor EJ nandyan. Ayun, merong naghaharing espiritu. Espiritu rin ha? Espiritu rin to. Dito ka, gitna ka, kaya din yan. Lahat ay pinaghaharian ng espiritong ito. Ang espiritu ng kasamaan. Yeah, espiritu ng kasamaan, ang espiritong naghahari. Ang espiritong naghahari sa mundong ito. Okay, espiritu ng tao. Espiritu ng tao. Espiritu ng kasamaan ha? Yeah. Okay, espiritong naghahari. Sabi dito, lahat tayong tao, nung hindi pa dumarating si Kristo sa buhay natin, pati si Nanay Pagi kasali rin sa namumuhay sa kasamaan. Pastor EJ, Yeah. nanonood rin niya ng ball, tumataya rin sa wedding yan. Yeah. Gusto rin yan siya yung bida lagi. Okay, sige. Tuloy, yes, Pastor. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman. Ayan, sinabi na ng salita ng Diyos, ang katotohanan, tayong lahat, pati si Abilin, Yeah. pati si Pastor EJ, ay namumuhay ayon Sa ating laman. sa ating laman. Ayan, yung katawang laman, yan ang binabanggit dyan. Yes. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng laman mo, yan ang gagawin natin. Di Yeah. tayo makakatanggi. Bakit? Lahat ng tao sa mundong ito ay inalipin ng kasamaan, ng Yes. kasalanan. Okay, lahat walang sino man sa atin na mabait ha. Exactly. Mabait lang yan pag may nakikita ni nanay, ni tatay. Pag nakikita ng asawa o ng nililigawan, maaaring mabait yan. Pero sabi sa salita ng Diyos, kasi sabi doon sa salita ng Diyos, nakakaalam niya ng mga iniisip, mga nasa ng puso. Yeah. Alam niya kung anong nangyayari. Walang makakapagtago. Okay, kuya to, tuloy. At sumusunod sa masamang hilig ng katawan at Sumusunod pag-iisip. tayong lahat dati Sa masamang hilig ng sa katawan at hilig, pag-iisip. kagustuhan ng ating laman At- at pag-iisip. Yeah. Diba kaya Edwin, napakasarap naman kayo magsugal talaga no. Pagmadyong ka, magkarakrus ka, lahat ng sugal masarap. Ay lalo masarap yung mambabae ka. Yeah. Yung nasa ng iyong laman, yan ang number 1 na nasa ng laman. Pag nanasa ng laman, desire ng laman. Hindi ko sinabi masama yung makipag-asawahan ka. Ang hindi lamang sinasabing yan ay malinis at hindi masama kapag yan ay sa asawa mo ka nakipag-asawahan. Yeah.
So, nasa ng laman, kagustuhan ng laman, desire of the flesh. No? Dati tayong nandyan, sumusunod tayong lahat sa kagustuhan ng laman at Pag-iisip. pag-iisip. Nung wala ang salita ng Diyos, hindi natin alam yung salita ng Diyos, kung ano yung maisipan natin, yun ang gagawin natin. Ay, pag sinabi ni Abelin na kailangan ako yumaman, kahit ano, gagawa yan ang paraan kung may pagkakataon para yan ay kumita at yumaman. Tama, Abelin na lang kasi lahat ng tao siguro gusto maging mayaman o maulad ng ang buhay. Yeah. Kaya sabi sa Bible, huwag mong nasain yumaman kasi marami nang nahulog sa kasamaan dahil dyan. Yeah. Hindi masama ang yumaman, pero yung sobrang pagnanasa na yumaman, maraming tao, kahit ang kanilang katawan, pinagbibili. Yes. Kahit yung laman nila. O, tuloy kayo, Sosay. Hold. Naintindihan natin lahat, ano? Lahat tayo nandyan, tuloy mo kayo, Sosay. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Alright, dati, nung wala si Kristo, hindi pa nangangaral si Pastor EJ, wala pang tumatanggap kay Kristo, ano sabi? Sa likas nating kalagayan, tayo'y nagiging mga kaaway. Yeah. Kaaway tayo ng Diyos. Sige pa, kayo Sosay. Subalit, napakasagana ng habag Napakasagana ng habag ng Diyos napakadakila ng at pag-ibig napakadakila ng kaniyang pag-ibig. tayong binuhay niya kasama ni Kristo. Pinadala na niya ang isang mangangaral ng aral. May narinig tayong mabuting balita sa mundong ito. Yeah. Bakit nawa na ang Diyos sa atin? Nung wala si Kristo sa buhay ko, ay nako, lahat ng ginagawa ko, puro kawalangyaan. Trabaho ako sa DPWH, lahat ng mga nanakaw ko, nanakawin. Nag-empleyado ako, lahat ng panahon 1989. Totoo lahat yung nakikita. Hindi ko yung ginagalit ha, pero yung katotohanan. Ang kontraktor, mga congressman, mga malalaking tao, bibigyan ka ng pakain, good time, busog na busog ang bulsa, pababae pa umisan. So yun ang likas kong pagkatao. No? Mandaraya ako ng mga tao, mga kahit sino gustong pumatol sa akin, papatulan ko. No? Wala si Kristo. Yun ang aking likas na kalagayan. Kung ano yung gusto ko sa isip ko, yun ang gagawin ko. Wala akong pakialam sa inyong lahat, basta mahalaga, masaya ako. Tama kayo din, ano? Yeah. Nung wala si Kristo, ha? Ngunit, tuloy mo kayo Sosay. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo ng tayo mga patay para Tayo'y nung nangaral si Pastor EJ, dumating ang kagandahan loob ng Diyos, inutusan, sinugo. Pagsisiyan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Isa ako sa tumanggap kay Kristo. Itong isang to, tumanggap kay Kristo. Ayan, Espiritu ni Kristo. Si Kristo katawan, ayun na, ayun sa langit. Ayan. Ito ngayong taong ito, hindi na siya ngayon mapagharian ng Espiritong dumadaya sa mundong ito. Ito na lang isang hindi tumanggap kay Kristo, patuloy na dadadaya. Ayan. Itong isang tao ito, hindi na siya madaya ngayon. Hindi na siya madaya ng Diyos ng kasamaan. Okay lang, Rod, okay lang. Nababasa naman ni Kuya Sosay, okay lang, Rod, huwag na. Ay, pareho ba Kuya Sosay binabasa mo? Pareho ng yung MBB tag, ang mabuting balita. Okay. Itong isa, tumanggap kay Kristo, hindi na siya ngayon madaya ng Espiritong naghahari. Ito na lang isa ngayon ng dadaya. Tingnan nyo mabuti ha, para makita nyo kung nasaan kayo rito. Kung ikaw maaaring nagtaas ka ng kamay pero ayaw mong pagsisihan ng iyong kasalanan, ito yung katotohanan mo. Hindi ako nagsasalita nito ha, salita ng Diyos ang nagsasalita nito. Kaya tayo binabasa natin yung salita ng Diyos sapagkat kung wala ang salita ng Diyos, baka sabihin nyo, invento ko lang yan. Baka sabihin nyo yan pero wala, yan naman sinasabi mo, haka-haka mo lang naman yan Wala nga tayong kaluluwa no? Pag wala ang salita ng Diyos, tingnan nyo, marami nagtatalo-talo. Kasi hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos Ang pinagtatalunan nila, mga haka-haka, mga karunungan na itinuro sa kanila ng tao. Tayo wala kundi salita ng Diyos, puro-puro ang ating binabasa. Dati, tuloy mo kay Sosay. Itong isa hindi na siya madaya ng Espiritu ng kasamaan. Bakit? Tumanggap kay Kristo, yung kanyang Espiritu at Espiritu niya ay naging nakipag-isa. Yeah, Naging isa sila kay Kristo. Okay? Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo ng tayo makapatay pa. Hold, kay Sosay. Dati sabi nung una, patay tayong lahat. Hindi gumagana yung ating Espiritu. Yung kaluluwa natin, ang pag-iisip natin ay wala tayong naiisipan tungkol sa Diyos.
Dati, hostile ang ating pag-iisip. Yung pag-iisip, sumusunod lang sa kagustuhan ng laman. Yeah. Wala ang salita ng Diyos. Pero ngayon, sabi nung binabasa ng Diyos, Ay, yung dating patay, hindi gumagana, hindi nakikipag-ugnayan, ay binuhay ng Diyos. Bakit? Nakarinig ng mabuting balita, naging mananampalataya. Yeah. Tinanggap si Kristo, ang Espiritu ni Kristo at Espiritu niya, sabi ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Okay, itong isang tao na to, nagkaroon ng bagong identity. Yeah. Anong identity niya ngayon? Dahil ang Espiritu ni Kristo ay nakipag-isa sa kanyang Espiritu, number 1, siya ay naging anak ng Diyos. Okay, tuloy mo pa kaya sa itong isa, naging anak ng Diyos, ha? Itong isa, hindi pa, ha? Hindi, ha? Hindi ko sinabi na itong isa na to, kung mo hindi ngayon tumanggap yan sa Diyos, hindi ko sinabi na pupunta na ng impyerno. Bakit? Ang Panginoon, malimit yan, nag-uutos siya para sa Kanya, para maunawaan niya yung pagsisisi at pagtanggap kay Kristo. Okay, tuloy mo kaya sa Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Hallelujah. Alright. Yeah. Ating patay, tinanggap ang Espiritu ni Kristo. Bakit? Upang tayo'y mamunong kasama ni Kristo. Nasaan ngayon si Kristo? Yung katawan ni Kristo, ha? Yeah. Si Kristo, no, siya yung umakyat sa langit, kung pusa ka na ng Diyos. Si Nanay Pachi, Espiritu, ha? Espiritu, ha? Nung siya'y namatay sa krus, bago siya umakyat sa langit, ang sabi ni Kristo, ibinigay na sa akin ang lahat ng paghahari. Yeah. Sa langit at sa lupa. Kaya siya ngayon, nandito yung kanyang katawan, siya ay namumuno at naghahari doon sa lahat ng uri ng pamumuno at paghahari na may meron doon sa langit. So, si Kristo, hindi lang sa langit, maging dito sa lupa, no? Dati kasi sa langit, maraming level ding anghel dyan eh. Wanted nga, binilang nga, wanted of angel eh. Nung si Kristo ay nagtagumpay na namatay sa krus, binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, para tayo maligtas. Sabi ni Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas parang kidlat mula sa langit. Hindi na siya pinayagan pang muling umakyat doon. Yeah. Intindihan niya, ano? Dati kasi, si Satanas may access dyan sa langit eh. Di ba, Nanay Pachi, no? Sabi ng Diyos kay Satanas, isang araw, nandoon niya sa aklat ng Job, si Satanas umakyat sa langit, sabi ng Diyos kay Satanas, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos. Yeah. Lumalayo sa kasamaan. Ngayon, si Satanas wala lang access sa langit. Sana lang siya ngayon naroon. Tinanong si Satanas kung saan siya nagpupunta. Palibot-libot ako sa buong daigdig. Paikot-ikot. Naghahanap ako ng mga masisila. Kaya ikaw, kung ikaw ay hindi pa tumatanggap kay Kristo, isa ka sa target. Ito na nga, binanggit na nga yung Espiritong naghahari sa mundong ito. Ang Diyos ng kasamaan. Si Satanas, siya ay tinatawag ng Diyos. Diyos ng kasamaan. Sino ngayon tong pinaghaharian ng Espiritu ni Kristo? Okay, dating masama. Ang imahe nila, puro masama. Pero ngayon, dahil sa salita ng Diyos, ang kanyang pag-iisip, nagbabasa na ngayon sila ng salita ng Diyos, nakikinig. Ang kanyang pag-iisip ay pinapastol na ni Kristo. Sino si Kristo? Si Kristo ang pastol ng aking kaluluwa. Anong ibig sabihin ng pastol? Siya ang nagtuturo sa atin, nagpapakain. Anong kinakain ng kaluluwa? Salita ng Diyos. Yes. Anong kinakain ng laman? Pagkain laman. Kanina lang, sarap ng kinain ko, tinapay, tsaka kape, meron pang keso. Yun ang pagkain ng laman. Ang kaluluwa ng tao, kumakain din. Salita ng Diyos. Yung ating ngayong pinag-aaralan, naririnig nyo, yan ay pagkain. Kaya sinabi, every time na mayroong magtuturo ng salita ng Diyos, si Kristo ay nasa kanilang kalagitnaan. Anong ginagawa ni Kristo? Bakit kailangan siya nasa kalagitnaan? Siya ang nagtuturo, nagpapaunawa sa mga taong tumanggap sa Kanya. Tinuturo niya yung mga bagay na hindi nyo kayang unawain. Kaya maraming sinasabi si Jesus nung siya nandito, sabi niya, marami pa akong gustong ituro sa inyo. Ngunit hindi nyo pa kayang unawain pagdating ng Espiritu Santo. Ayan yung tinanggap mo, Espiritu ni Kristo, na kasama
ang Espiritu ng Diyos. Kasi si Kristo bago nangaral, ang unang-unang bumaba sa kanya at nanatili, Espiritu Santo. Yeah. Ang Ama, pinakita kay John the Baptist na ang Panginoon, siya lamang ang magbabautismo sa Espiritu Santo hanggang sa mga oras na to. Maaaring merong nagpapatong ng kamay at dumulo yung Espiritu Santo, hindi pa rin galing doon sa nagpatong ng kamay, galing pa rin sa Diyos, kay Kristo. Yeah. Amen? Tuloy mo pa kayo sa sign. Ito. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ngunit ngayon, Yan. no? Kayo na dating malayo, kaya paghihiwalay ko yung Hudyo, meron pa isang Hudyo, hintil tayo lahat eh. Yeah. Tayo mga hintil na dating malayo, ngayon tayo'y inilapit. Kasi yung mga Hudyo nung araw sa Old Testament, itong mga hintil sa aling pusa, ito namang Hudyo, kunwari si Pastor EJ Hudyo, si Kuya Sosay Hudyo, itong tatlo na to Hudyo. Meron dyan tinatawag na pinaka-high priest. Yung high priest lang na yon, kunwari si Kuya Sosay yung pinaka-pare, pinaka-mataas na pare, yan lamang ang nakakapunta doon sa Holy of Holy, doon sa templo na ginawa ni Solomon. Yeah. Yan lang ang nakakapanalangin, yan lang ang may daladala laging alay na dugo. Patawarin ko po ang mga tao. Yeah. Pero yan, may tali ang panyan. Pagpasok niyan doon sa tinatawag na Holy of Holies, pag yan may tinatago yung kawalang yan. Pagpasok niya doon, Holy, patay yan, hihilain na lang yan doon, palabas. Hindi ka pwedeng pumasok doon na meron kang bahid na baka kayo ng puso, baka kayo, hindi pwede. Timbuwang, baka meron kang kinupit, baka yung offering, yung ikapo natin na kinupit mo, timbuwang yan. Nung panahon na yun, sa mga Hudyo, sabi doon, dati tayo mga hindi malayo tayo, hindi tayo pwedeng pumunta ron, mga kapwa lang niya Hudyo. At yung mga Hudyo na kapwa niya Hudyo, ipapanalangin lamang niya. Siya lamang ang nakakapan. Yeah. Yung mga Hudyo na mga ordinaryo, nandun lang sa pangalawang tatlong yugto yun, doon lang sila sa labas. Subalit, tuloy mo kayo sa sign. Yeah. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit Alright, sa Kuya pamamagitan Sosay. ng dugo ni Kristo. Pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo, malapit, malimit yan. Ang dugo na yan, yan ay simbolo ng Espiritu ni Kristo. Kaya yung dugo sa Bible, hindi pinapakain eh. Kumbaga, yan yung pagkakakilanlan. Ang Espiritu Santo, ang tatak ng Diyos sa atin, na pagkakakilanlan sa atin, para tayong Pilipinas, ang pagkakakilanlan sa Pilipinas, Pastor EJ? Bandila! Pag nakita mo, bandila, buong mundo, pagkakakilanlan, alam mo na kung anong pagkakakilanlan sa'yo. Dito sa dalawang ito, wala tayong makikita dyan na physical na pagkakaiba. Sino tumanggap, hindi tumanggap, lahat tayo tataas ang kamay. Pero meron tayong pagkakakilanlan na hindi natin nakikita. Ano yun? Yung tumanggap na tunay kay Kristo may seal. At tinatawag na seal o tatak, Espiritu ni Kristo. Ayan yan, hindi nakikita. Walang nakakakita. Itong isa, patuloy pa rin pinaghaharian ng Diyos ng kasamaan, ang Espiritong dumadaya sa isip ng mga taong patuloy na gustong gumawa ng kasamaan. Ayaw nilang magsisi. Although naririnig niya ang salita ng Diyos, pero pagdating sa bibitawan na niya yung pagsisisi, ayaw niya. Hindi niya kayang gawin. Yeah. Kaya pagdating natin sa langit, lahat tayo, pagharap natin sa Diyos, sasabihin sa iyo ng Diyos ano yung mga ginagawa mong kabuktutan. Yeah. Nakaregister sa iyong pag-iisip, kaluluwa. Bakit? Sabi nasa natin kanina eh. Alam ng Diyos kung sino ang merong yung iyong motibo, yung laman ng iyong pag-iisip, alam niya, hindi natin maitatago sa Diyos. Kaya kung ako tatanungin, sino kaya dito tumanggap kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Ikaw ang nakakaalam. Paano mo malalaman? Pag ikaw ay gagawa ng kasamaan at merong nagsasalita, ayan yan. Sabi ng Diyos, huwag mong pipighatiin ang Espiritu. Siya ang tatak ng Diyos sa iyo. Kapag ikaw maggawa ka ng kasamaan, gagawa ka pa lang, hindi mo pa ginagawa. Papunta ka pa lang. Gagawin mo pa lang. Hindi naman gagalaw yung katawan na yan eh. Kung magpapagalaw dyan, kaluluwa, pag-iisip. Yung kaluluwa at pag-iisip, nandiyan dyan sa loob ng katawan mo. Nandiyan dyan sa loob ng katawan mo, lahat yan nandiyan dyan. Gagawa ka pa lang ng kasamaan. Magsasalita na ito. Bakit? Kasi siya,
Ayaw niya ng masama. Ang tawag sa kanya ay banal, mabuting espiritu. Pero itong isa, pag yan ay gagawa ng kasamaan, tsalap na tsalap pa yan. Bakit? Ang kanyang Diyos ay Diyos ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mundong ito. Pero itong isang ito, pag sinabi ng kanyang katawan, ang katawan kasi meron lagi ang kagustuhan, may desire, pagkain, gusto niyan. Kaya kung minsan, meron sinasabi sa Bible na disiplinahin mo ang iyong katawan. Kung minsan, meron sinasabi na huwag mong pakainin ng iyong katawan, mag-fasting ka. Yan ang ibig sabihin na ikaw ang kokontrol sa iyong katawan. Yung kaluluwa mo at espiritu, yan ang supposed to be ang nagpapagalaw. Hindi yung ating sariling katawan na kagustuhan. Hindi yung kagustuhan ng ating pag-iisip. Kundi ang kagustuhan ng Espiritu ng Diyos. No? Kaya nga sinasabi, sinong nakakaalam ng pag-iisip ng tao? Hindi natin alam. Pero ang pag-iisip ng tao ay nalalaman ng Espiritu. Sinong nakakaalam ng gagawin ng Diyos, ng pag-iisip ng Diyos? Hindi natin alam. Subalit, hindi nyo ba alam, sabi doon sa Bible, na ang pag-iisip ni Kristo ay nasa sa atin. Ibig sabihin, alam natin. Alam natin pupunta tayo sa langit, sa araw. Alam natin na pagbalik ni Kristo, sasalubong tayo. Alam natin. Paano natin alaman yan? Hirap naman kayang unawain yan. Yung bagay na ito, kung itong isang tao na to, hindi tumanggap kay Kristo, hindi niya yung maunawaan. Bakit yun na ay misteryo? Ang misteryo ay nauunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu. It is the breath of God, sabi kay Job, that gives us understanding. Ito ang nagpapaunawa sa atin sa mga bagay hindi natin kayang unawain. Ang salita ng Diyos, maunawaan lang natin yan. Kahit yung paglikha ng Diyos, di natin maunawaan yan kung hindi mo tinanggap si Kristo. Walang makakaunawa kung paano nilikha ng Diyos ang daigdig kung hindi mo tinanggap si Kristo. Bakit? Misteryo yun. Lahat ng mystery, hindi yan kayang unawain lang ng pag-iisip. Mauunawaan lang yan sa tulong ng iyong Espiritu na kasama ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang paglikha ay mauunawa lamang ng isang taong mayroong Espiritu ng Diyos. Maunawaan mo ba yun? Salita lang, nagkaroon na ng ano? Kaya ang pinapaniwalaan ng isang taong hindi tumanggap kay Kristo kahit gaano siya katalino, ang paniniwalaan niyan, evolution teorya. No? Big Bang Theory. Katulad ng pinaniniwalaan ng marami sa eskwela na marunong, ano na ipatsi na. Hindi sila naniniwala. Pagbuntis ng bira, hindi nila kayang unawain. Tuloy mo pa kayo sa tayo. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ng magandang balita ng kapayapaan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya magandang balita ng kapayapaan. Okay, ito na, nangaral na. Yes, Wala na si Kristo, ito na ngayon si Kristo. Ang tawag sa iyo, kaya ang tawag sa isang taong tumanggap kay Kristo, Kristiyano. Yeah. Yun ang tamang salita sa lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo. Yung identity mo ngayon dito, hindi pwede sabihin, ay ito si Sosang born again to, ito si Jay ano to, saksi ni ano to, ito, hindi yon. Ang tamang tawag sa lahat ng taong tumanggap kay Kristo, yung pangalan ni Kristo, Kristiyano. Yun ang pinakatumpak na tawag sa isang taong tumanggap kay Kristo, nagsisi, tumalikod sa kasalanan. Yeah. Binigyan ng buhay. Dating patay, ngayon nagkaroon ng buhay. Yeah. Okay, tuloy pa kayo sa Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Dahil kay Kristo, sino? Yung tinanggap mo. Tayo ngayon makakalapit na katulad ng mga Hudyo na lumalapit sa Diyos. Okay, tuloy mo kayo Sa pamamagitan ng isang Espiritu. sa pamamagitan ng Espiritu. Sige pa. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Makatuwid. Hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang pamilya o sambahayan. Okay, hindi na tayo dayuhan, kabilang na tayo sa kanyang sambahayan. Kasi dati ang tinatawag na sambahayan lang ng Diyos, yung mga Hudyo. Yeah. Ngayon, hindi na. Pareho na tayo ngayon, may access. Makakalapit na tayo ngayon pare-pareho. Yeah. Tuloy ko sa atin. Tulad ng isang gusali, kayo tinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol. Hold! Tulad ng isang gusali, ay, nalintulad tayo sa isang gusali ha. Okay. Tayong mga hintil na tumanggap kay Kristo ha. Sino nagtayo sa mga hintil na tumanggap kay Kristo? Mga apostol, hindi si Moses. Yeah. Hindi si Moses. Ang mga tumanggap kay Kristo ngayon na mga hintil na katulad natin,
inahalin tulad tayo sa isang gusali Yeah. na ang nagtayo ay mga apostol. Sino ba sumulat ng mga binabasa natin na yan? Lahat ng binabasa natin na yan sa New Testament, ang nagsulat niyan, ang tawag apostol. Yeah. Apostol. Kumisan tinatawag din silang propeta, yung nakikipag-usap sa Diyos. Pas ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos, minsan tawag sa iyo propeta. Di ba yun ang definisyon ng Lepati, no? Pag sinabing propeta ka, nakikipag-usap ka sa Diyos. Katulad ni Moses, katulad ni David, katulad ng marami pang propeta na nakikipag-usap sa Diyos. At I believe, hanggang ngayon, maraming mga nakikipag-usap sa Diyos. I believe, naniniwala ako. Oh, sige, kayo sasal, tuloy pa. Yeah. Tulad ng isang gusali kayo tinayo sa pundasyon yung nilagay ng mga apostol at mga propeta. Hold, kayo sasal, ha? Nilagyan tayo ng pundasyon, ha? Sino naglagay? Sino nagtayo sa mga hentil na mananampalataya ngayon? Mga apostol, ha? Hindi propeta, sila Moses, hindi, ha? Okay? Na ang batong Ang kanuluban. pundasyon ng isang gusaling ito na itinayo ng mga apostol, ang pundasyon ng patibayan ay walang iba kung hindi Si Kristo Jesus. si Kristo Jesus. No way na tayong mga hentil ngayon makapunta sa Diyos nang wala si Kristo. Yeah. Kaya pagka mayroong mga nagtuturo, mga kano-anong turo, mga religion, wala si Kristo. Ang dami ngayon sinasabi, direct ika kami sa ama eh. Direct to the highway, ika kami. Sabi ni Kristo, ang hindi dumaan sa akin ay mga tulisan. Yeah. Ako ang pinto, sabi ni Jesus. Ako yung pinto. Pag dumaan ka sa pintuang yan, papunta sa langit, sabi niya, ikaw ay tunay na dumaan sa tamang daan. Yeah. Pero kapag ikaw ay dumaan sa bintana, sabi niya, ikaw ay tulisan. Ibig sabihin doon, pag hindi ka dumaan kay Kristo, ikaw ay nakakarating din. Ikaw ay hindi ka tunay na ikaw ay sa Diyos. Tulisan, ano ibig sabihin ng tulisan? Di ba yung tulisan ay magnanakaw? Yeah. So mga tulisan, sabi ni Kristo, hindi ka dumaan sa akin, ikaw ay isang tulisan. Tuloy mo kayo sa Sa pamamagitan niya, ni Heso Kristo, sa pamamagitan ni Jesus, ang bawat bahagi ng gusali ay ang nagkakaugnay-ugnay bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng at Panginoon. nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Okay, ito, Kristiyano. Halika, ikaw, kayong dalawa, tumanggap kayo kay Kristo. Ikaw, tumanggap tayo lahat kay Kristo. Tayo ngayon, ha? Tayo, mga tumanggap kay Kristo, ha? Ang sabi ron, tayo hinahalin tulad sa isang gusali na nagkakaugnay-ugnay. Halika, lapit dito, Kristiyano, ito. At nagiging isang templo. Nagiging isang Banal na templo ng Panginoon. banal na templo ng Panginoon na itinatayo ngayon ng Diyos. Tayo'y nagiging isang gusali. Kaya ang tawag sa atin, kapag tayo'y regular na nagtitipon sa isang lugar, tayo'y church. Ang church tayo. Tayo yung templo. Yeah. Ang church yung tao. Kung saan si Kristo, naroon sa Kanya. Yes. Hindi ang tinutukoy na church dito, yung building. At pangalawa, dahil yung mga Hudyo, meron din silang hinihintay yung pagtatayo muli ng templo. Ay, meron dalawa kaya marami nagtatalo-talo dyan eh. Yung mga Hudyo, pinangakuha niya, may propesiya eh. Pagbabalik ni Kristo, itatayo muli yung templo ng mga Hudyo. Tayo naman mga hentil, na hindi naman tayo kasali rito sa templo ng mga Hudyo, kahit kailan hindi tayo makakasali doon sa mga Hudyo. Sila lang yung Hudyo. Kahit kailan. Bakit? Si Jesus, bago umakyat sa langit, sabi ng kanyang apostol, yung isang apostol, Panginoon, tatayo na ba natin muli ang kaharian ng Israel? Kasi alam niya, kaya nga hindi siya pinaniwala ng mga Hudyo eh, kasi doon sa propesiya, pagdating ni Kristo, siya yung mamumuno sa daigdig sa pamamagitan ng kapayapaan. Eh, walang kapayapaan nung siya dumating, kaya hindi siya na pinaniwalaan. Maraming pagkakataon gagawin na siyang hari. Marami nang gusto mga tao. Akala pagdating ni Kristo, political yung kanyang dating eh. Sabi ni Kristo, hindi pa ito ang panahon. Hindi pa ito ang panahon ko, sabi niya. Ito ngayon, tayo ngayon, ayan, anya kaluluwa. Lahat tayo may kaluluwa, may espiritu, katulad niya. Tayo ngayon, kaya tanong, every Sunday, ang daming mga tao nagtitipon. Bakit? Kasi nagkakaugnay-ugnay sila. Yeah. Tayo'y nagiging mga katawan ni Kristo. Katawan. Nasa mga katawan? Dito sa lupa, meron siya ngayong nagiging physical na katawan. Sino? Yung mga taong tumanggap kay Kristo. Kung tayo'y katawan, meron tayong ulo. Hindi pwedeng katawan lang tayo. Sinong ulo? Si Kristo. Kaya every time tayo magtitipon dito, every Monday, okay lang yan.
isang oras. Bakit si Kristo naman lahat ng bagay sa buhay ko? Si Kristo eh. Pinag-uusapan natin tungkol kay Kristo. At ang kanyang muling gagawain. Biro mo, isang oras man lang, nakakarinig tayo ng mga bagay na gagawin ni Kristo. Nanay Pachino. Ba, napakapalad nating lahat. Bakit? Biro mo, every Monday, may nababasa tayong salita ng Diyos, gagawin ni Kristo. Sino sa inyo may naunawaan? Kaya may naunawaan tayo ngayon. Nalalaman natin, nauunawaan natin ang ating mga sarili. Nalalaman natin, bakit ako'y gumagawa pa ng kasamaan? Bakit ako ngayon ayaw ko na ng kasamaan? Kasi meron ng tawag natin minsan, konsyensya. Hindi na ikakaya ng konsyensya ko. Alam nyo ba, dati akong kontraktor sa DPWH. Yung pinag-uusapan ngayon sa TV, bibili ng project sa politiko. Pagkabili, gagawin mo, lalagyan mo lahat ng implementing office sa DPWH. Sandiyan ako yung trabaho, isang taon ako dyan. Ito, hindi ba, ika? Yung mga dapat nakawin doon sa project para kumita ka na nakawin ko lahat yan. Hindi nila alam yan. Bibigyan ko ng mga instruction niya na ito yung timpla, ito yung bakal niya, wala na yung bakal, tirahin na natin lahat yan para tayo kumita ko. Kasi bibigyan ko si Vice Mayor. Nanakawin ko lahat yan. Totoo lahat yan, napapanood natin sa TV. Kung hindi mo alam yan, hindi ka maniniwala kasi complicated yan. Kaya nung ginagawa ko yan sa loob ng isang taon, nakikipagtalo sa akin si Kristo. Tinanggap ko na si Kristo eh. Galing ako sa atin, naging born again na ako eh. Nung tatrabaho pa ako dito sa taon, born again na ako. Pagka may gagawa ng kalwalang yan, may nagsasalita na, kaya lang, hindi ko kaya pang, kumbaga, mahina pa yung katawan ko. Sinusunod ko pa yung aking katawan. Yung aking kaluluwa, espiritu, kasama ko na si Kristo. Kaya lang, nagsasalita na, meron na nagsasalita. Buti na lang, hindi ako inabot ng kamatayan nung ako'y nasa kasalanan eh. Yun ang delikado. Yung ayaw mo pang sumunod sa Diyos, hindi natin alam, bukas, patay na tayo, wala na tayo sa mundong ito. Hindi ka nagsisi. Yun ang pinakadelikado. Yun ang ayaw ng Diyos. Ay, ang buhay natin, hindi natin alam kung bukas nandito pa tayo. Sa loob ng isang taon, pag gumagawa ako ng kasamaan, alam ko masama. Hindi katulad nung dati, pag ako'y nakipag-asawahan, salak na talak. Nung tinanggap ko si Kristo, nasa kama ka pa lang talaga nung nalalaman mo na kung ano yung masama, ano yung alam mo masama. Bakit? Dahil kay Kristo. Dahil sa espiritu ng katotohanan. Espiritong banal. Ayaw niya ng kasamaan. Yung espiritong ito, yan ang nakikipag-usap sa iyo. Yung espiritu mo na yan, nakasama ng espiritu ni Kristo, yan ang nakikipag-usap sa iyong kaluluwa, pag-iisip. Yan ngayon ang magpapagalaw, ang magkokontrol sa katawang ito. Pupunta ka pa lang sa kasamaan, pipigilan na niya yan. Hindi na, ayoko na. Nung ako'y naging Kristiyano na, hanggang ngayon ako'y nagninegosyo. Pag ako'y may gagawin kawalang yan, yayakakin ako ng mga maraming negosyante. Pare, dito, napakaganda ng kita. Ang ganda nga naman, yung isang truck mo, nagiging 2 bayan. Kaya lang, kukurapin mo yung kumbaga yung mga checker, kukurapin mo. Yung Cavitex na yan, tayo una nagtambak dyan. Naman, alam mo yan, Boyet, nasa si Boyet. Tayo una nagtambak yan. Pagdadating dyan, ng una, okay, ganda. Ay, nung Malaon, meron ng may sindikato na. Pag hindi ka naglagay, reject yan sa'yo. Pag naglagay ka naman, yung nideliver mo na 10 cubic, magiging 15 cubic. Laki nga naman ang kita. Sabi ko na, hindi ko kaya. Kaya nga ako umalis ng DPWH. Dati ako nangungontrata eh. Hindi ko kaya. Ayaw ko na dyan. Inyo na lang yan. Ay ko, Lord, bigyan mo ako ng ibang pagkakakitaan mo. O, sabi ni Lord, sige, gawa ka na lang ng hollow block. O, hindi gawa kami ng hollow block. Ayaw ko eh. Hindi ko na kaya kasi na ako kay Kristo. Pagdating ko sa Saudi, halos 1 taon yung Bible na yan, hindi nawawala sa kamay ko. Basta ako nabasa kahit gabi. Kahit hating gabi, hindi ako napupuyat. Hindi ako napupuyat siguro sa loob ng 3 buwan, 2 buwan, natapos ko basahin yan. Hindi ko binibitawan yan. Minsan alas 4, alas 5 na umaga. Ayaw ko putulin eh. Parang bang yung aking kaluluwa eh, parang tinuturuan ako ng Panginoon na sabik ako, hindi pwedeng maputol. Yung madaling araw, gutom na gutom. Pag uwi ko ngayon ng Pilipinas, malakas na ang aking kaluluwa. Malakas na. Talagang kumbaga, hindi na katulad nung dati na ang sinusunod ko yung katawan ko, ano yung gusto. Nung tumanggap na ako kay Kristo, gagawin ko pa lang yung kasamaan. Sasalita na, nasasaktan.
Sabi ng Diyos, huwag mong sasaktan ang kalooban ng Espiritong Banal, mabuti. Siya ay napipighati. Okay, tatanungin ko kayong lahat. Yung totoo lang. Kapag kayo may gagawing kasamaan, kasi lahat tayo hanggang ngayon nakakagawa pa rin tayo ng kasamaan, hindi ibig sabihin na tumanggap ka na kay Kristo, isa ka ng anghel. Hindi ganon. Sabi ni Kristo, hanggang hindi ka napapalitan ng katawang hindi na mamamatay, glorified, hindi pagganap ang tagumpay. Bakit? Ang katawang yan, nagkaroon niya ng natural yung namana nating kasalanan kay Adan. Walang taong hindi galing kay Adan, huwag kayong maniwala galing ka sa unggoy. Ka maniniwala ron. Pag naniwala ka ron, kailanman di ka nalalapit sa Diyos. Kasi ang Diablo nagpapakain yan. Pag ikaw ay kumain, ibig sabihin, naniwala ka sa sinasabi ng Diablo, kailanman di ka nalalapit sa Diyos. Yan ang sinasabi doon sa Genesis. Sabi daw sa Genesis, huwag mong kakainin niya, sabi ng Diyos. Pag kumain ka niyan, ikaw ay mawawalay. Kaya nga sinabi, dati tayo'y patay. Naging makasalanan, hindi na tayo gumana. Dati tayo nung unang gawa ng Diyos sa tao, nilagyan ng Espiritu, banal. Subalit nung nadaya na ng Diablo, kumain ng tinatawag nila, ang sabi nila prutas, hindi yung prutas, yun ay pagkain. Ipinapakain yun ng Diablo sa mga tao. Hanggang sa ngayon, nagpapakain ng Diablo ng kasinungalingan. Yes. Pag ikaw ay naniwala doon sa sinasabi ng Diablo, ang unang sinabi ng Diablo doon sa Genesis, naku, huwag ka maniwala sa Diyos. Ayaw lang niya ikaw maging marunong. Makasarili ang Diyos na yan. Sabi ng Diablo, huwag ka maniwala sa Diyos, hindi ka mamamatay. Sabi nga, dinaya niya yung tao. Hanggang sa mga oras na to, kapag ikaw ay nadaya ng Diablo, hindi ka nalalapit sa Diyos. Ay naku, yan si Kristo, may anak pala yan. Meron palang kabusisi, kalantare. Ay yan si Kristo, meron palang, ang dami palang babae niya. Yung pala si Maria, yung tatlong Maria pala. Mga babae pala ni Kristo. Pag naniwala ka dyan, kailanman di mo tatanggapin si Kristo. Mawawalay ka na sa Diyos pang kailanman. Gawa ka na ng lahat ng uri ng kabuktutan. Bakit? Kasi pag nadaya ka ng Diablo, ang Diyos ng kasamaan, na dumadaya sa isip ng mga taong ayaw sumampalataya. Pag nadaya ka, baka yun na yung bagay, sabi ng Diyos, ang Diyos ay, ang grasya niya ay sobrang laki, Nanay Pachi, no? Kahit gaano ka kasama, baka bago ka humantong sa libingan, baka isang araw, masumpungan mo rin ng pagsisisi at ang Panginoon. Yes. At sa katotohanan, maraming tao ang nagsasabi, pag mamamatay na ako, saka ko siya tatanggapin. Pero ang katotohanan, hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo sa mundong ito. Baka bukas, wala. Ang dami natin kasama rito. Bukas, tinatanong natin siya, patay na ho, hindi na nagising. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Tuloy pa kayo sa'yo, matatapos na tayo. Tapos na? Rod, anong oras na? Time na? Sige. Alright, sige, tama na kayo sa'yo. Next week na. Okay na. Ngayon, kung nakita mo na ikaw ay isa sa nandito or nandito, no? Alam ko, lahat tayo ngayon, konti lang hindi nakakaintindi. Konti lang. Kahit nga dyan sa mga nanonood sa akin sa FB. No? Kaya nire-record ko yun Marami nagtatanong pero saan ako dyan? Anong ganito, anong gano'n? Marami nagtatanong. Maraming natututo tungkol sa salita ng Diyos. Yes. Kaya kung ikaw isa ka sa nandirito sa kanan, na akala mo tinanggap mo si Kristo or maaaring tinanggap mo talaga. Alam mo na nagsasalita si Kristo sa iyo, kasama mo. Huwag mong hintayin. Kasi ang kasalanan, madali lang gawin. Lahat ng tao pwede. Yung pagpatay, napakadali kayong pumatay. Kakalabitin mo lang yung gatilyo, patay na yan. Napakadali kayong gumawa ng kasalanan. Pero yung pagsisisi, akala mo lang, naku, ang hirap niyang magsisi, baka ako'y maging malungkot. Baka pag si Kristo, sinunod ko, baka maging malungkot ako. Tingin niyo ba ako malungkot? Ako na siguro pinakamasayang tao, 30 taon na, nung amoy nagpasya, tumanggap kay Kristo. Sabi ko, Panginoon, ayoko na ng kasamaan. Tulungan mo akong gumawa ng mabuti. Yes. Ako yung lahat ng pangako ng Diyos sa Bible, buhay na masaya, buhay na masagana, buhay na ganap. Lahat ng yan nararanasan ko. Pero, nandun din yung pagkutya. Sa umpisa, kukutyain ka. Ako, yan ba si ano na yan? Barnagan yan. Kukutyain ka, pagtatawanan ka, kasi yun sabi ni Kristo Pag ako'y tinanggap mo, ikaw ay nagsisi. Sabi ng Panginoon, ikaw ay kukutyain. Ikaw ay pagtatawanan.
ikaw ay pagsasabihan ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Eh ako napakadaming nagsasabi sa akin, bula ang propeta, ako lahat ng panghahamak, naranasan ko na lahat yan. Pero tumayo ako sa salita ng Diyos, tumayo ako kay Kristo. At hindi ako napahiya. Hanggang sa mga oras na to, lahat ng bagay nakikita ko kabutihan ng Diyos. Kahit anong gawin ko, pinagpapala ako ng Diyos. Napakaraming tao ko, lampahin mo naman sa point mo, di kayo napaka-bless. Hindi na salita eh. May mga negosyante tiga rito ng mga ano eh. Kaya kung ikaw ngayon, tumanggap ka na kay Kristo, pero pagkagawa ka ng masama na, alam mo, may nagsasalita. Sundin mo yun. Sundin mo yung nagsasalita sa'yo na ayaw kang gumawa ng kasamaan. Tingnan mo, pag gabi magbasa ka ng Bible, marami kang malalaman, hindi nalalaman ng marami. Bakit? Sabi ng Diyos, kapag ikaw ay sumunod sa akin, sabi sa awit, tuturuan kita ng mga bagay na hindi naunawaan ng marami. Ipapaliwanag ko sa iyo yung mga bagay na hindi nila kayang arwin. Bakit? Si Kristo magtuturo sa iyo. Siya ang magiging pastol ng iyong kaluluwa. Palakpakan natin ang Panginoon. At kung ikaw naman ay hindi pa tumatanggap kay Kristo, ito yung oras mo para si Kristo gawin mong Panginoon. Libre ang pagtanggap kay Kristo, walang bayad, walang ang gagawin. Ano lang gagawin mo? Sabi sa Bible, kapag ang isang tao tumawag kay Kristo, ibinuka ang kanyang bibig, sinambit na si Kristo na ang gusto niyang gawing Panginoon, sabi niya, maliligtas ka. Ang lahat ng tumatawag kay Kristo, sabi ng Bible, maliligtas. At paano sila tatawag kung walang nangaral? Kaya ngayon may nangangaral. Ito ngayon nangangaral. Salita ng Diyos. Ako nangangaral. Walang nangangaral kung hindi isinugo. Isinugo mo. 30 taon na nangangaral ako sa inyo. Sa maraming lugar, sa mga eskwelahan. Lahat ng taong makaharap ko, ako'y nangangaral. Bakit? Ako yung sinugo ni Kristo para mangaral. Walang isusugo, walang mangangaral kung hindi isusugo. At walang magiging mananampalataya kung siya hindi makakarinig ng mabuting balita. Kaya ngayong umaga, kung gusto mong tanggapin si Jesus, sige, pikit lahat ang mata natin. Kung gusto mong tanggapin si Jesus, sasabihin mo lang. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aming mga kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kitang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, tinatanggap ko rin ang buhay na masagana, ang buhay na ganap at masaya, at buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. Mula ngayon, ako'y anak ng Diyos at tatawagin ko ang Diyos aking Ama. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay, si Nanay Pati, may sasabihin na. Kasi ang pinag-uusapan, ang topic ng usapan ko ay tungkol sa salita ng Diyos. Binagit siya kung ano ang salita ng Diyos. Meron po sa doon na ang salita ng Diyos ay mayroong dalawang talim. Diba? Karaniwan sa kutsilyo sa langit. Pero ang salita ng Diyos may dalawang talim. Ano ibig sabihin po noon?